Hello everyone! Let's go to New Zealand. Charot! Joke lang po, hindi to sa New Zealand. Baka naman. First of all, sumakay ako ng MTR, papunta akong Tongchong. And then, naglalakad na kami this time, papunta ng ferry station. Sasakay kami ng ferry going to Tai O. So, magantay kami dito ng mga 30 minutes kasi nubanding kami dito ng past 11 and then 12 alis yung ferry. And this is it. Andyan na po sila. Tapos tinanong si uncle kung saan na kayo punta. Sabi ko tayo, tapos sabi niya, okay. And then yun, 27 Hong Kong dollar yung pamasahe. And then syempre, sa taas ako pumesto kasi para kitang-kita ko yung buong view ng badaanan namin. Ang sweet ng magamang to, parang may problema yung anak niya. Basta ginagay niya, nakakatuwa kasi ginagala niya yung anak niya. So, this is it. Umalis na ang ferry. Sandan kami, o diba? Di wow, sana all. Kaunti lang palang sakay ng ferry. Akala ko nga pupunuin pa niya to. Huy! Tapos yun na, ganyan lang kadami yung tao. Dun sa baba, hindi ko pala alam kung gaano kadami kasi hindi na ako bumaba. Mahinang nila lang kasi ako pagdating sa ganito. Ang bilis kong mahilo. Huy! Kung aabutin pala to ng mga hour, malamang tulog na ako dito. Charot! Dahil basa pala yung upuan, yung pinupunasan pala ni Lola. Pero hindi ko na napansin. Akala ko walang tao dun sa likod ko. Tapos yun yung cable car na nakikita nila sa taas, yung mga maliliit cable car yan, papunta ng Lantau Island or doon sa Big Buddha. Nag-worry nga ako dito sa panahon kasi tignan niyo ba naman, akala ko uulan pero may payong naman ako. Tingnan niyo yan, ang ganda niyan. Gustong gusto ko tong puntahan kasi parang nasa New Zealand nga talaga siya. Tapos mga oras na to, ang lakas na ng alon. Pero medyo kinakabahan ako kasi parang nagsisigaw-sigawan na sila ante doon sa paligid. Uy, kalmahan nyo lang. Huwag ganon. Siguro mga 40 minutes yung biyahe from Tongchong to Tai O. Sa Pink Bridge na kami. Pagbaba nyo ng ferry, ando na kagad dito yung makikita yung Pink Bridge. Tapos nag-CR kami, nag-toilet, and then natuwa ako dito, may mga tuyo sila. Nung Tai O pila is, tinatawag din lang Tai O Fishing Village kasi ang dami talagang mga isda dito. Basta iba't iba yung klase ng mga isda nila dito. Tapos ayan, hindi ko alam yan. Angkol, ano yung tinuturo mo? Bad yan? Charot. May mga dried shrimp din sila dito, tsaka yung mga squid. Yung cuttlefish, basta iba-iba yan. Nakakatuwa. Hoy, nasa bungad pa lang tayo. Parang ngayon ko na umalis, nabusog na yung mata ko. Nakakatawa dito kasi may tinatawag silang street market. Ang dami nilang paninda tsaka iba't ibang dessert. Yung yellow pala ay fishball nila yan dito. Tapos parang lasang curry yan. Tapos ito, itlog. Mura lang dito. Mabibili mo yan ng $10, dalawa na kaagad. And then yung beef balls yung binili ko, which is $15 is apat. And then look at the cup, it's so pretty. Parang gusto ko na lang to souvenir. Hoy, charot, basurira yan. And then, look at the souvenir. Ang cute ng mga bag. Gusto ko sanang bumili, kaso hindi. Hindi ako nagpatinag. Mabubusog talaga yung mata mo dito sa kakaikot. Ayan, yung parang may mga baringon din sila dito. May mga drieds na tahong and then scallops. Ito pala yung famous dessert nila dito. Di ba, nakakatuwa. Pero hindi pa ako nagpa-temp bumili kasi nga kumakain ako ng beef balls pa. Hindi to ganun kalaki itong village na to, pero parang kompleto. Ito nakakatuwa oh. Gusto ko talaga bumili kasi ang bango-bango ng kanilang ihaw. Sobra. Sinahanap namin yung daan pa kabila. Hindi na namin alam kung saan na kami napadpad hanggang nakarating na kami dito. Ito parang mga private houses na pala to. Tapos parang may nakalagay doon sa ibang area na bawal pumasok, for tenants only. Hindi, automatic balik na naman ulit kami doon sa pinanggalingan namin. Look at that seashells. Oh, ang gaganda. Tapos itong botete na yan. Di ba tinatapon lang yun sa Pinas? Bakit naman ninyo dinoperation? Oh, si Lolo, nag-iisa lang siya dito. Tapos binili na ng auntie ko yung kanyang pomegranate na prutas. Mura lang yung benta niya. $3. I mean, $10 for 3. Sorry naman. And this is the starting point. Sabi nila bago lang daw to. Kasi last time daw, wala tong daan na ganito. O, di ba? Nakakatawa. Ang tahimik talaga sa bundok. Parang gusto ko na lang po maging unggoy. Charot. Yung bridge pala na yan ay papunta yan dun sa Macau. Yan yung HCM or Hong Kong Zhuhai Macau Bridge. Ewan ko, tama ba yun? Charot. Basta yun yung papuntang Macau. Dun yun, makikita mo yun dito. Nakakatuwa kasi ang haba nga talaga niya. Imagine how many billions yung ginastos nila dun. Ang pangit nga ng panahon ngayon kasi parang ano siya, parang mabasa siya masyado, ang humid niya. Pero hindi siya maaraw, pero ang init ng hangin. Basta, siguro ganun talaga kapag pa-winter na, ang pangit na ng panahon. O, diba? Para na akong lilipad. Bye-bye. Charot. Oh, thank you sa aking auntie sa aking pa-videographer dyan. Huy, tanyo ang haba ng lalakarin dyan. Yun yung
Tinatawag nila lang Fushan Viewing Point. Maganda sana mag-sunset dito, pero look at the weather, o diba, hindi nakisama. Paano naman kayo mag-sunset nito? Uy, ayoko na, uncle, bakit? Grabe lang talaga pag pumunta ka dito, kasi ramdam na ramdam ko na yung pagtaas ng MTR, kasi tumaas na naman yung bayad ngayon sa MTR, kaya medyo masakit na sa bulpa sa paggumala. Hoy, charot. Parang wala lang tao, no? Pero yung totoo, yung mga tao na sa gilid na doon na sa, dead end. Basta doon sila sa isang pavilion doon kasi parang kumakain sila at nagpapalipas ng oras. Tapos sobrang lakas din pala talaga ng hangin dito. Parang feeling ko matatangay na ako. Uy, saan ako pupunta? Kaarte. Tabi ko kaarte yan sa buhay. Ayaw ko na. Pagod na ako. Basta mahangin tapos pinapawisan ako. Ang lagkit ng pawis ko kasi nga iba yung panahon talaga. Ang init ng hagpas ng hangin. Ang sarap sana tumambay dito at magpalipas ng oras. Kaso nga lang, parang alanganin na kami kasi makapumunta dito. Gusto sana namin mag-hike papuntang Tongchong. Pero natapos na kasi kami dito ng mga magpo-4 na ata yun. Kaya we decided to go back to Tongchong. And then sila sana all naka-partner. Charot. Nagtitiktok yan sila, tapos nung nakita nila kami pumagilid sila, oh, thank you po. Nakakatakot din yung daan dito, oh, kasi sobrang dulas. May muntik ng madulas. Ayan, sige, kaka-cellphone mo yan. Charot. Sa iba dito sila nag-i-start, dahil pabida-bida kami doon, kami sa kabila nag-start. Tapos, dito na kami bumaba. Tapos may nagtatanong sa akin na na taga mainland ata siya. Hindi ko naman maintindihan kasi Mandarin kasi yung salita niya. Angkol, hindi ko maintindihan. Pasensya na po. Tapos paglabas dyan, doon na naman yung market nila. Balitan nun tayo, kaya libutin ng mga 10 araw. Huy, bakit 10? Isa lang po. Natuwa naman ako dito, ang daming bunga. Tapos sorry sa may-ari, talaga namitas ako, hindi ko napigilan. Nakakatuwa kasi ng mga bata kami, lagi naming kinakain to. Tapos ang tamis. Madami ako nakikita kumakain ito, na-curious ako. Parang mga sliced fruits lang siya, tapos talagang freezer lang. Pero yung mga isda, yan, tinatapon niya sa Pinas eh. Ang mahal dito, ayaw ko na po. Nalimutan ko kung anong tawag din sa isda na yan. Pero sobrang laki niya. And then, bumili na ako ng mochi as pasalubong sa aking mga mga honghang. Charot. Tapos ito, tinigman ko nga to. Hindi ako nagpatinag kasi nga sabi nila masarap daw to. Ayan, tingnan ko. Wala lang. Wala silang nilagay na kahit ano sa mangga. Tapos yan, gawin ba to Tongchong? Tinakay namin yung bus 11 and this is our dinner. Sobrang sarap nito. Dandan sauce ata yung tawag yan. Basta may peanut siya. Ang sarap niya. Ito yung order ko. Ang sarap din nito. Walang fats. Dito kami kumain sa food court sa taas ng City Gate. Thank you po. Yun lang. Bukas ulit.